Ano kaya, Ma'am Gong? No, we are, kuha nagsabi ang sila nagre-rate yung mga probinsya eh. Oo. So, before, Oo. before, we are from the poorest to fifth richest province kami. For a long time, di ko kalain na ang ina-announce nila 2024. Wala pa yung 25. 2024, Ilocos Sur now is the richest province in the entire country. So, tinalo namin ng Cebu, Bulacan, mga. Well, mga taxes ng tao, dumami yung negosyo. Aside from that, may ginawa akong batas noon because our major industry in Ilocos Sur is Virginia tobacco, the main ingredient of cigarettes. Pareho kami ng Ilocos Norte, ng industry. That's our major industry. So, nung ginawa ko yung batas, kasama rin ang beneficiary ang Ilocos Norte. So, after 40 years, next year, 40 years na yun, batas na ginawa ko. So, nag-develop, yun na nagbigay ng mga, kasi sinusuportahan namin yung mga farmers namin, we give free farm equipment, seeds and everything. And mga businessman na encourage namin, hindi kami nakikisosyo sa kanila, unlike, balita ko sa iba, pag may negosyo, sosyo tayo. No, we help them. In fact, we finance some. Ako nga, kung may gusto magtayo sa inyo ng hotel, dapat kayo sa amin, yung pinakababa ang porsyento. Pero marami na rin yung hiram, hindi pa nagbayad. Just to attract, because we're developing now our tourism industry. Because tourism industry, para kung sinasabi, na pinakamagandang dagdag sa industry namin, yung tourism industry, because the domino effect of tourism industry, pag maraming turista, maraming pera, maraming gagastos, maraming trabaho. So, the domino effect no, maganda. Peace and order sa... From the most notorious province, you are now the most peaceful province in the entire country. And yan, Manong Chavito, nakakatuwa nga, talking about tourism, talagang puntahan ang lalo na Bigan, di ba? Yes. Dati, yung Cali Crisologo talagang dinutubog. Pero ngayon ang dami. Yung even gymnasiums, everything, no? Tapos pati yung dancing fountain. Dancing fountain. Ang sarap pumunta, ang sarap pamasyal. Yeah. You know, we have all the infrastructure now for tourism. We have the most modern Coliseum in the entire country. Yes. And yung dancing fountain is also an attraction. Ginawa ko yan ilang years na nakaraan. No? Siguro 20 years ago. Mandar pa rin. Dahil quality and stainless lahat yung mga tubo. Unlike others na after a year, kinakalawang na. So that yun, infrastructure, we were ready for more tourism to come because inaantay na lang namin yung flight ng nangako ang PAL and Cebu Pacific, including Secretary Dizon, na magkakaroon na, latest will be December, sabi niya. Wala pa naman up to now. This is in Bigan po. Sa Bigan Airport, diretso. Kami na nagpa-expand yung unti-unti kasi makatanggap kami ng pundo sa gobyerno, 50, 100, kumisan wala, 0. Unlike other provinces na ang daming pondo nila sa mga airport. Yeah. And we heard aside from Bigan Airport po, magkakaroon din even sa Anjon? Tama po ba? Iba yun. Magkakaroon din. For future purposes yun. So, ang bongga, ang dali ng pinita po na Ilocos. Yes. So, and with this po, nakakatuwa na ito nga, palitang yung acquisition po ng Miss Universe organization, no? Interesado po kayo. So, parang hindi na mahirapan magkaroon ng host city kasi pwede sa Bigan, everything. Kasi di ba, sa itsura po ng Bigan, sa dami ng attractions, ang daming pwedeng puntahan, you even have your own coliseum. Pwedeng dun mismo ganapin ang Miss Universe? Dito rin sa Manila, dadalaw lang doon. Pero kung ever bibili natin, noong araw hindi ko binili dahil binibigyan naman sa akin anywhere. Anywhere sa buong mundo, bibigyan namin sa iyo because it was declared ang Miss Universe dito, the most successful ever. 2017. Nung
noong 2017. So, binibigay sa akin, wala nang discount, sabi nila. Meron ng discount na wala nang down payment. Kasi nung kinuha ko Miss Universe, nag-down payment ako ng $1 million, unrefundable. Tapos, another 5 million. Tapos, another 6 million. Mga umabot ng 12 million, saka lang binigay. So, pinahirapan ako talaga noong 2017. At bawal nilabas ang mga beauties all over the world. Dahil kung may mangyari, national issue. So, ayaw nila. Nung nabayaran ko na, nandito na, nilabas ko lahat. You cannot do that because, you know, Miss Universe is a big company, masisira ang Miss Universe. No, I pay you already, I'll do anything I want. Nilabas ko lahat, buong Pilipinas. Kaya nakilala naman ang Pilipinas dahil sa Miss Universe. And we gained, according to them, the Philippines gained around $500 million worth of media mileage. Kaya nakilala ang Pilipinas. Yung tourism nun ko, So, lumaki yung tourism natin noon. Yeah. So, eto pong balak yung pag-acquire po ng Miss Universe organization. Kumusta? Well, Here daw po? kaya nga, hindi ko na isinano. Ngayon, pinasabi ko na kasi nagka-problema ang Thailand. Binili nila, hindi yata nakabayad. Nagpag-partner sa Mexico, nasira din yung last na pa-contest nila. Yes. So, sinabi ko na I'm interested to buy. Kinausap po yung mga officials ng Miss Universe dati. They'll be arriving here next month, I think. After the holiday, they'll arrive here. So, paano si officials po yung nakausap ninyo? Yung mga taga-Mexico? yung mga dating may hawak. Like yung president and vice president noon, Paula and sino pa yun? Paula Sugart and... Involved pa rin sila. Hindi na. Kaya nga sila, unang kinunta ko to talk to them kung for sale, I'd like to buy ako. So, Parang Pero- medyo, ganyan, Ha? parang sila pula yung, kasi parang sila under yung acquisition. Dahil sila ang sanay dyan eh. Pero Manong Japit, meron na bang napag-usapan o may nabanggit pa sila sa'yo na figures? Wala pa. Wala pa. Pero ikaw, ready ka kahit ano pang figures yan. Yes, if the price is right. how will the price be right? Ano yung makakapagay? Hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam. remember last time nung sinasabi nyo, di ba, parang hindi nabalik yung investment nyo back. Yes, nung ginawa ko yun, sinabi nga nila, maaaring malugi, maaaring kumita, more or less malulugi. Kung maganda sa ating country, magkano malulugi? $1 million, $2 million, I'm willing to get ka ako. So, kinuha ko, maski lugi. Makakatulong naman. No? Nakatulong sa ating bansa. So, Manong Good Japit, for our country, pero lugi ka. That's why, walang businessman na kumuha ang Miss Universe, not even the government. Lugi. so, Nung pinagpaalam ko noon kay President Duterte, kukunin ko Miss Universe. Maganda yan, pero hindi kami makatulong, walang perang gobyerno, bankrupt, sabi niya. Hindi ho, ako nang pagagastos lahat kaya ako. you're a good businessman, Manong Japit. So, pero dito, willing ka malugi. Yes. For the country. Yes, for the country, para mabalik lang ang kasi bagsak lahat eh. Bagsak ang industry, bagsak ang tourism. And the worst is bagsak ang foreign investment. So, mahirap nang patakbuhin ang So, yeah. So, bansa kung kumbaga, gagawin. mapopromote ang Pilipinas, magkakaroon ng domino effect na maganda to para sa mga businesses, mga iba, tourism, everything. So, malaki talaga ang tulong for our country. Kaya magandang, ang interest ko lang makuha dahil maganda next year dahil 40 years ago, ginawa ko yung batas, 40 years next year. Yeah. Number 14, the Bible's very significant. Ang daming ibig sabihin. So in short, number 40 is and a for a new beginning. So sa Bible, ang daming number 40. Si Moses, inantay niya yung Ten Commandments, nag-fasting ng 40 days. Jesus Christ fasted for 40 days. Ang daming gano'n na numbers. Very significant ang 40. So, ang ibig sabihin ng number 40,
start of a new beginning. So tama-tama next year, 40 years na yung ginawa kong batas. And now we are declared as the richest province in the entire country. So magandang noon lang, nung fifth richest kami, kailangan tayong bumaba ka ako. Hindi ko nakalain na aakyat pa kami. So ngayon ang problema ko how to maintain and palakihin pa. So we're developing now in every town. I just had a meeting with all the mayors. Tinignan ko lahat yung mga, sinadmit lahat yung mga lugar nila, may mga waterfalls, may hot spring, de-develop namin lahat. Meron na kaming boardwalk doon, maganda. Yung surfing is already prepared. And ang pinakamagandaan doon ngayon, yung Chavit Coliseum, the most modern Coliseum in the entire country. So we have all the infrastructure now for So, tourism. pwedeng maganap doon yung mga Miss Universe festivities. Dadaling ko rin doon, dadaling ko rin buo. Ah. Solo go. Oo. Dinala niyo yung mga candidates po sa Vida. Yeah. We do remember that. Andun kami. Yes, dala ko sila noon doon. Aha. Nabalitaan niyo po ba yung mga nangyayari sa Miss Universe organization? Yun nga nasira sila sa Thailand, nasira na naman sila sa Mexico dahil binintangan sila na may hindi yung judging parang nabili or something. So sirang-sira. So kakubili ko na lang. So tinawag ko kala Pola at pupunta sila dito next month. Hindi niyo po papayagan ngayon yun mangyari dito sa Philippine cities man na ma-acquire niyo po. Well, Yung mga ganun po. we will manage it as like mag-manage namin noon that it was very successful. Kukunin namin para pagandahin ng Pilipinas, hindi para kumita. Number one, maski maluwi kami, basta maganda, okay lang. May mga partners ba daw? Wala siguro maglo kung may partners tayo. Sir, in case ma-acquire niyo yung Miss Universe, willing po ba or it's kasama sa plans niyo na i-sustain or ibalik yung auditing firms for Yes. That was one of the issues being raised. Yes. It will be managed properly para maganda. Ikaw, sino kasama ni Paula next month sa pupunta dito sa Philippines? Darating din sila dito. Sino makasama po? Yung Vice President, kalimutan ko na yung matangkad, yung Vice President nila. Pero nag-communicate na sila through my daughter. They'll be coming here. Sir, in case po na matuloy itong plans to acquire Miss Universe, will you be giving Miss Paula Sugar another position in the organization? So, Given that parang I think wala na po siya sa Wala na siya. wala na. sa MUO. So Oo. are you going to give her another position? Yes, siguro dahil silang sanay dyan eh. Siyang humawak ng so many years na very successful. So sanay na sila. Naalala ko na, Sean pala ang pangalan yung Vice President. Kasi siya yung lalaki niya. Oo. Pati sir, mangyayari po doon, pag na-acquire niyo po, dito tayo yung main host. Mangyayari po, pupunta dito si Miss Mexico. Depende kung... Dito siya sa mga Pilipino. Well, usually, ang usapan namin noon ng Miss Universe, nung successful, nung kinuha natin, inimbita ko sa Thailand because that was the next after Philippines. For 10 days, and wala naman akong time ako. Pinadala ko lang yung anak ko tumulong sa kanila. So, ang kondisyon ko lang, kung sino man manalo dyan, I'll pick her up with my jet kako. But include Catriona Gray because he's our candidate. Before you decide, ako, sinabi naman, di ko makakalain mananalo si Catriona Gray. So, si Catriona Gray lang. Sinama ko din. Mabuvoid po ba? Ha? Pag nabili nyo na yung Miss Universe, mabuvoid po ba yung pagkapanalo ni Mexico? Yes. Kung nabili ko, wala na silang pakialam dyan. Pero yung panalo niya, yung win niya, kasi sila po yung nanalo ngayon. Wala na rin tayong pakialam doon dahil sila nag-decide. Yes. We don't want to meddle with their, Pero sir, is it foresee? Yeah. Oo. For sale ba? Foresee? I'm not sure. Pero nasira na 2 beses eh. Babagsak na yan yung hindi nilibenta. So who approach po? Ha? Sila po. Ako nagsabi. Ako nagsabi. Pero palagay niyo ba itong meeting niyo, like, ma'am,
maging mabilis bang resulta nito or medyo Yes. process? Mag-uusap lang naman ang ano dyan eh. Pag-uusapan na lang kung magkano. Kung kaya ko. Kung kaya ko, bibili ko. Sir, may initial na response po ba sa inyo si Ms. Paula Sugar? Yes, they will arrive next month. So, kumbaga parang... Yun lang ang pag-uusapan yung Miss Universe. Yes. Yes. Sir, ano yung price na tinitingnan natin dyan? Yung sinasabi niyo kung kaya ko. Meron na po bang figures of how Or much- estimate? Estimate figure. Wala pa. Baka mamaya, mahal Ano nila. na lang yung ceiling, yung threshold nyo sa pagbili? Like, kung lumagpas ng ganito, hindi ka na interesado. Anong budget nyo? Well, wala naman dahil nga before I decided, willing naman ako malugi dyan eh. Kasi maganda sa ating bansa. Habang may pera ako, gusto kong bilhin. So kahit magkano, Mano Chabi? Hindi naman. Mano Chabi, Kasi marami pa akong gagawin kasi na para sa ating bansa. Mano Chabi, once ma-acquire niyo po yung Miss Universe organization, marami nagtatanong, kasi si Miss Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire, nag-resign siya as sport runner-up kasi feeling ng karamihan na she's the rightful winner, no, ng Miss Universe 2024. Kayo po ba? 2025, sorry. Kayo po ba, Manong Chavit? Kasi i-invite nyo kaya siya sa Miss Universe? That will be decided by the new team. Yung nakakalam talaga sila, Paula, Sean, yung mga other part of Miss Universe. Ang lakas ng impact noon once na... Kaya nga eh. Kasi ever since, tourism ang inaano ko sa buong buhay ko, tourism. Kaya nakilala naman ng vegan, yung zoo na ginawa ko, it was free for 24 years. Ngayon lang sila naningil ng 150 para sa lang sa gasolina yung jeep na umiikot. So, free for 24 years. No entrance. Aircon, ang laki ang gastos. I was spending 2 million on my own monthly. So, nagkautang-utang pa ako sa electricity, kababahin ko lang. Ayaw niyo mag-solar? Para Ha? solar po. Solar, magsosolar na rin kami. In fact, one of our business now is solar. Kayo po We are making all kinds of renewable energy. From solar to wind power to hydro. So sir, yung goal natin is for tourism and to bring the prestige back to Miss Universe. Yes, para lang sa ating bansa, para makatulong dahil sobrang bagsak na ang ating bansa. Sir, why Miss Universe among other investments na pwede for tourism? Well, kasi ang Pilipino, napag-aralan ko, ang gusto lang Pilipino, ang happiness lang nila, beauty contest, basketball, saka, Ay, sorry. ano yung isa, meron pa. Boxing. Tatlo lang gustong-gusto yung mga Pilipino. Miss Universe, beauty contest, boxing, and basketball. So yung basketball, ginawa, we started already negotiating sa international basketball. In fact, may proposal na sila. Yung NBA. Nagpunta na ron yung isang member just last week. Siya na nakipag-contact and he made arrangement already. Kaya lang mahal ng konti. Lahat yung inimbita namin na big players, may $500,000 ang isa, 250, 130, 50. So, umabot ng more than $1 million. So, pinag-iisipan namin kung mabawi or malugi ng konti, okay lang. So, meron kayong contact para lang to pakilala yung the most modern Coliseum in the Philippines now. Part of our infrastructure now for tourism. Sir, di ba Miss Universe, kapag na-acquire na at naging successful, kailan niyo nakikita yung returns sa bansa? Ano yung projection niyo? Well, buong mundo yan, makukulik na tayo sa buong mundo kung tayo hawak ng Miss Universe. One of the issues po na pinato sa Miss Universe organization this year, yung pagkakaroon ng weak passport weak passports ng ilang candidates and particularly Cote d'Ivoire.
Miss Scott, yung Kaya ano po, hindi siya yung pinanalo. isang candidate po na fourth runner-up, I think. Scott Ebuan. Would you reconsider that policy, sir? Na kasi ngayon po, pinapatupad siya ng Miss Universe organization at apparently si Mr. Raul Rocha, the president, sinabi niya na kaya hindi nanalo si Miss Cote d'Ivoire is because she possesses a weak passport. Is that going to be a consideration with Miss Universe under you? No, if ever tayo ang hawak, ma-check lahat yan. Hindi problema ang anybody has mga a fair passport. chance. Masisanggal din sila, matutulungan natin. Because right now, what we are doing also in the province of Ilocos, we are negotiating now in Korea, South Korea, yung mga workers, may agreement na kami, mag-umpisa kami ng 135 caregivers, parang umpisa lang, na walang visa in a province in Korea. And at the same time, pwede nilang dalhin yung pamilya nila. Yun ang maganda ron. So, nagkagaling lang dito yung officials ng, I forgot the province sa Korea, na inilalakad nila doon na wala ng visa. Pero ang problema, baka umalis sila na magtrabaho sa iba. So, yun ang pinag-uusapan na lang kung paano ma-prevent yun. Gob, how confident kayo na magsasucceed itong negotiations na sa Miss Universe? Well, sa nababasa ko lang, nagkaroon ng problema sa Taiwan, nagkaroon ng problema sa Mexico. So, kung pagpapatuloy nila, baka lalo silang malugi. So, palagi ko naman they're willing to sell. Although wala pang negotiation. Ano po yung mga learnings nila noong 2017 nung nag-invest po sila sa Miss Universe? Yung mga learnings po nila, realization nung nag-invest kayo noong 2017 sa Miss Universe. Ano po yung mga learnings nila? Madami po pong sponsors natutunan na nila. pumapasok. Ang problema nga noong 2017, nung nagpunta sila dito, in-explain sa akin. So, sabi yung grupo ko, because I have a company, pag may bagong negosyo or gagawin ko, I pass it down to all my companies, pagbalik yung recommendation nila. So, ang sabi nila, maaaring malugi tayo, maaaring kumita. Magkano malulugi? 1 million, 2 million, okay, kukunin ko. So, we went to New York. So, nag-usap kami. In-explain naman lahat. Pero, so, let's sign the contract so we could start right away. Because I'm prepared already. I bought a yacht, I bought an airplane. Kumuha ko ng aeroplano ng 180-seater ng Boeing 737 for the Miss Universe. So, I'm prepared. Akala ko ganun lang eh. Miss Universe is a big company. It's owned by bigger company. Before we continue discussing, you have to deposit $1 million. Hindi naman na nang loloko. Siguro, makakala nagbubula ko. So, but, unrefundable. Sinong negosyante yung papayag dyan? Wala. Ibig sabihin, pag hindi kami nagkaintindihan sa kanila na $1 million, ako, hindi naman ako nanloloko. Ito, $1 million. Let's sign the contract. No, Governor, ilang pala ako sa New York eh. Ganito. Alam mo, ang pupunta lang sa Miss Universe, ang 6 million. So, nagbigay ulit ako ng 5 million para mag-sign the contract. I gave another 5 million, 6 million na. So, let's sign the contract. Nung parang nabudol nga ako nung umpisa ang akala ko dahil 6 million, let's sign the contract. No. 6 million is only for Miss Universe. But all the expenses in the Philippines will be yours. I'm ready. I bought a yacht. I bought an airplane. We're ready. No. Because you'll be spending a lot in the Philippines. It's all your expenses. How much? $6 million. Okay, no problem. No, sir. 6 million na deposito ko eh.
6 million you have to deposit. So parang natali na ako eh. Kung hindi ako papayag, lugi na ako $6 million. Nagbigay ulit ako $6 million, so $12 million na. Doon lang nagpirma ng kontrata. So, trabaho na kagad. Pagdating namin dito noon, nag-protest lahat. May nang protest na mga kababaihan, ginagamit yung mga Pilipina, gano'n-gano'n. You have to take care of those issues. I gave you the money to spend it. No, sir, it's you. On Miss Universe. This is a reserve, 6 million reserve sa mga event na gagawin nila. Magkano? You have to spend another $1 million. Bigay ulit ako $1 million. Nandito na eh. So, $13 million plus. So, at the end of the day, to cut the story short, it was declared, bawal ilabas eh, nilabas ko lahat. So, they declared that the most successful Miss Universe ever in the entire history of Miss Universe, the Philippine Miss Universe was the most successful in the entire history of Miss Universe. Pero Gop, at this point, anong gusto niyong ipangako sa mga pageant fans, lalo na sa Philippines? Well, pagandahin natin ang gusto dahil tayo ng host, if ever na makuha natin. Sir, di ba in-announce po during the last coronation night that the next staging would Puerto be in Rico. Puerto Rico? Yes. So, Kung meron ng, parang gano'n, kung meron ng sponsor doon, so wala po. walang problema kung may sponsor doon. Malamang sa Pilipinas na rin. Kung sino maka-afford. Palagi gano'n eh, may kung tatawaran yan. So you may acquire but the staging may still be in Puerto Rico. If I acquire, ako na mag-decide kung saan. Dahil pagawa ko sa iba o gawin ko rito. May mga binalita po ba sila, Polo Sugar, na may kalaban kayo na gustong bumili? Wala naman. That's why they are coming here. At sa ibang bansa po. Kasi kung itutuloy nila ngayon sa sinasabi nila, magkakaproblema sila dahil may mga parang dayaan nangyari sa Mexico. So hindi natin alam. Dapat new management ang Yeah, sila Paula ang mag-arrange yan, mag-aayos. Yung mga pagpasok po ng sponsorships, once na ma-acquire niyo po, open naman po kayo doon. Pasok. Kasi di ba po, pag sinabi din naman na Miss Universe, marami rin naman po siguro magsusupport. Maraming? Magsusupport po. Yes, Different of course. organizations and different- Of course. Everybody is welcome. Pati mga suggestion, pati paano gawin, I need all of those para maging successful. Sir, hindi po ba kayo natakot kasi ang daming hinaharap na kaso ng Miss Universe itong nakaraan? Kaninong kaso? Kila Rapo, sir. Si? Yung previous na group kila sa Thailand tsaka kay Mexico. Hindi, pag oras na mabili natin, wala tayong pakialam doon. Outside na tayo doon. Wala tayong pakialam. Problema nila yung problema, Thailand and the rest. Siguraduhin po na walang habulan. Ay, hindi bebenta nga eh, paano sila makahabol. Hindi po kayo natatakot dun sa, or na-turn off doon sa mga past issues ng Miss Universe the past years? Hindi ako natatakot lang ako sa mga babae. Sir, ngayon po, na binanggit niyo na rin po ng ilang ulit, sinasabi niyo po bumagsak yung ekonomiya ng bansa. So, hindi Yeah. po talaga totoo yung sinasabi ni Asset Castro na sa administration nito, kumpiyansa na mataas po yung ekonomiya ng bansa. Bagsak lahat. I can assure you that. It's on record. Bagsak ang tourism, bagsak ang ekonomiya, bagsak ang foreign investment. Wala na tayong pera. Sinasabi ko nga, we were declared as the richest province in the entire country, but that was 2024. Hindi pa namin natanggap yung share namin ng 25. Zero. So, parang ko hindi na mapapatakbo itong gobyerno. Paano tayo utang? 17 trillion na ang utang natin. Utang pa tayo. Baon na lahat, pati future na ipapanganak pa. Hindi na pwede patakboy maski ano pang gustuin nila. Now, they cannot solve the problem now because the problem is the government. I'll explain to you next year. Happy muna tayo ngayon. Sir, going back to Miss Universe, sir, Ha? would you be
helming the organization or would it be your daughter po na mag-take over Yung, yung Miss Universe? mm, Pag na-acquire niyo po, kayo po ba magiging head niya or yung daughter niyo po ang sasagot? ang alin? Ang magmamanage. Magmamanage yung daughter ko because he was the one who managed the whole Miss Universe. Noong 17. Siya nag-manage, then nagka-problema sila sa Thailand, siya rin pinadala ko ron. Si Richelle, yung congresswoman ngayon na anak ko. Pero sir, yung so 100% takeover talaga po yun. Ang? 100% takeover sa Miss Universe. Dapat, kung bibili natin. Mahirap yung may kasosyo eh. So hindi kayo open dun sa may partnership? Hindi. Baka magka-problema pa ako eh. Lalo ako malugi. Pero sir, so yung last ba na Miss Universe, magkano talaga total na labas mo na pera? Well, total, $15 million plus yung mga binili ko, aeroplano, mga yate, lahat. Total of $20 million. So Ang wala nagastos. kayong na-recover dun? Ah? Kahit konti. Wala kayong na-recover kahit konti? May na-recover naman, nalugi ako. Hindi ko alam yung lugi ko. Nalugi. Pero I was happy because dumaming tourists. Mababawi natin yung hako dahil may mga hotel naman kami, mayroon naman kami ibang negosyo. So mababawi natin basta dumaming turista ako. That was my statement before. Pag 100% takeover, so probably mga magkano po yun? Ilang $1 million? Hindi ko lang alam. Ayaw kong, baka taasan nila eh. At saka wala akong pera. Baka mamaya, patungan nila ng katakot-takot. Kung winning ka nung last time, Sir David, na mag 20 million, baka savings. Baka ganun din yung gastos. Yeah, gastos. Mas higher. Or more. No, hindi ko kukunin na ako sponsor. Bibili ko. Not as a sponsor. So dati as franchisee lang po kayo. Oh, dati kasi in-sponsor ko lang eh. Yung $15 million. Yes. Mas malaki din. Pag ganyan po ba, hanggang kailan? Ang? For the one, kumbaga hanggang kailan po yung Ownership. yung ownership po? May, No, permanent na. Kaya- Permanent na. Yes, pag ibebenta ko, pag mapaganda ko, baka ibenta ko. Hindi naman siguro. So sir, pupunta sila dito, sir, no? Ha? Pupunta Next month. sila dito. Yes, Date na. next month. Date na kung kailan darating. Wala pa. Abangan na. Abang sa airport. pero may ongoing negotiation. Yes. Hindi, sila. Sabi na namin kila Paula. Manong, kung kayo na po ang may-ari ng Miss Universe organization, ano po yung mga changes na gusto nyo i-implement? Marami nga umaangal yung mga ibang concept. Dahil Miss Universe, parang pinayagan na nila yung hindi Miss Universe. Yung mga ganon. Pag-uusapan. So yung mga transgender po, hindi po kayo agree na sumali sila sa Miss Universe? Yung mga ginang din. That will be, Or yung AIDS. gusto ko yung mga LGBT, pero I don't know kung it will be managed by professionals. Kung kasama sila, maganda rin. Nakakatuwa rin yung mga LGBT. Yung mga ano po, Mrs. na. Mrs. na. Yun din. Overage na. That will be decided by a group who will... Pero kung ngayon kayo mag-decide, anong gusto niyo? Takot ako sa babae, kaya ayaw ko mag-decide. Yun lang yung nakatakot ako. Pati po yung, di ba tinanggal na nila yung age limit? Ay, age limit niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung balita. Pwede na 16. Pero, ano ba ang limit? Age limit na, age. Well, pag-aaralan din, baka madapa naman kung matanda na yung kukunin. Although marami naman magagandang matanda. Hanggang ilang taon po, Mano, na pwede? Kung Ha? po yung kung personal preference niyo po, mga hanggang ilang taon na po yung pwedeng sumali? Baka banatan nila ako kung sabihin ko. Better it will be decided by the group.
Those are the issues should be decided by group. Ang company ko kasi, I just don't decide. The group muna, maski alam ko na, pinag-decide ko yung group. Then, I do my decision. Always, sinashare ko. Paski sigurado na ako, ganito ba, pwede ba ito? Para malaman ko lang ang, before I decide. Ilang years na po yung company nila? Ilang years na po yung company nila? Yung company, ilang years na po? Nila? Kayo po? Yung gagamitin yung company, yung LCS Group of Companies. Which is how many years na po? Matagal na rin, hindi ko na matandaan. Marami kasi, diversified ang LCS Group of Companies. Including abroad, like for example, LCS Group, may binili akong 1 hectares of beachfront property in Gangwon Province, worth 4 hectares worth $100 million. Nung nalaman ng Hyundai, nag-isusyo sa akin. So, okay ako, sosyo tayo, sila nang gumagawa. It's a residential and economic zone. Maganda. Manong, so chaebol ka na rin pala sa South Korea. Chaebol. Ayun yun. Marami akong... Kailangan mo na yung mga doon. Bilyonaryo yung pagkaya mo. Hindi naman. Nakikisosyo ako sa kanila. Kaibigan ko sila. Kamusta yung yung IT mo doon? Di ba may malaki kang IT company doon? Tama po ba? Nag-invest kayo? Dalawa ang ko doon, ang economic zone. The one I'm building now in Incheon Province, near the airport, is a health and beauty product. So, later magbebenta na ako ng mga cream dyan. Ginamit mo na ba, Manong Chabi? Ha? Ginamit mo na ba? Yung mga PDRN, yun yung uso ngayon eh. Yung ginamit mo na ba? Hindi pa. K-beauty, papasok. Sabi nga ni Bello, ikaw na lang di nagpupunta sa akin, sabi ka niya. Paano pala yung Miss Universe, yung current Miss Universe franchise ngayon? Magiging kasama po ba yun sa negotiation or separate entity? No. Kasama sa? Is it going to be another entity? No. Walang pakialam ang Miss Universe Philippines. So, may sarili silang management? Makikipag-coordinate na lang kami later on. Kung sila pa rin ang... Jonas Gap. Manong, sabi niyo po wala kayong pera. Meron po ba kayong baka limit kung hanggang saan niyo kaya mag-spend? Kasi kung sasabihin kong may pera ko, baka habulin ako binayaran. So meron po kayong Pero lahat ng company ko, kanya-kanyang bayad. Hindi ako yung tao na ina-accumulate ko lahat, ako lang. Malaki babayaran nila, papakita nila na marami silang pera. Ako, kung anong company ko, kanya-kanyang bayad ang taxes. Sir, for the business side, di ba it's an investment? Ano po ba yung clear na return of investment sa inyo? Aside from always, ROI, return of investment, ako pinapatulang ko lang 3 years, 4. Medyo aranganin ako 4. 5 di ko na kinukuha. With exception, of course, in every rule there is an exception. Exception itong Miss Universe dahil maganda para sa atin. Parang it's worth a gamble pag kinuha ko for our country. Dahil sobrang bagsak. Ha? Will it have return of investments for you, for your company? Kumbaga, kikita kayo dito sa Miss Universe? No, not sure. Not sure. Even before. But if we run it properly, I think dahil nung binayaran ko sila 6 million, sinong country ko $6 million eh. So with that, kita ka na eh. Yeah. Manong Chabi, yan. Okay. Speaking of yung mga, ang dami nyo kasi investment eh. Ang dami nyo tinutulungan, ang dami nyo lalapit sa inyo ng project. Eh minsan, palpak yung mga naglalapit sa inyo. Naglalapit ng project sa inyo. Diba, may mga ibang lumalapit sa inyo ng mga projects na binibigyan nyo ng kuhunan, pero palpak. Diba? Inahabol niyo po ba sila? Oo. Kasi meron na naman eh. Diba? Ang ako, nagbibigay ko ng pera, reward system. Ayaw ko yung dole out. Tatamarin lang yung tao pag gano'n eh. Reward system. Like yung ginawa ko sa Visayas, nabalitaan ako ng farmers, bata pa farmers na hanggang tumanda.
wala pang bahay, nauna ng pag-ano. So, pinakuha ko din sa Manila, pinatira ko din sa mga hotel. First time niya nag-aeroplano, first time niya nag-hotel, lahat. Pagbalik niya, may bahay na siya, kompleto. Bahay, lupa, saka lahat ng gamit sa bahay. Mga ganun, happy. Paano po yung mga ano? Marami akong ginawang mga ganun na basta nabalitaan ko na masipag, like sa mga kalye, pag nanghihingi, hindi ko binibigyan. Pero kung nagtitinda ko ano, binibili ko lahat yung tinda nila. Pero ang daming naglapit sa inyo ng mga projects eh. Tapos walang nangyari eh. Marami rin mga loloko. So, part of life. Anong ginagawa niyo sa kanila, ma'am? Wala. Kalimutan mo na lang. Kung iisipin mo, baka magkasakit ka pa eh. So, pero Part of the experience. Pero nakakalungkot, no? Kasi like last year and early this year, ilang beses tayo nag-press con, ilang beses kayo nagpahayag ng mga pelikula na tutulungan nyo gagawin. Pero yun nga, hindi naging okay. Yun nga eh. Kayo, Nabudol din ako isang director na humingi ng 18 million para sa kapartner ko mga pulis. Wala, tumakbo lang 18 million plus. so paano ngayon yan, Manong Chavit? May balak ka pa? Bahala na abogado yan, hindi ko na inintindi. Hindi, pero yung mga ibang nilalapit sa mga movie projects, you're still willing to deny? Well, yes, Nadala na po kayo. nadala na ako, pero kaya check ko na mabuti. Thank you po. Thank you. Salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. Pa-picture lang po. Picture lang po kami. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, salamat. Relate sa next appointment niyo, Mado. Ha? Eh, sakto, 11. O yan nga eh, tama-tama sa Aura. Birthday ng pari doon eh, magmimisa. Kaya mag-atay ng misa para mabawasan ang kasalanan ko. Thank you.